Ethan, hindi ko na talaga kaya. Parang ang bigat-bigat na ng lahat. Yung trabaho ko, yung pamilya ko, pati na yung sarili ko. Hindi ko na talaga kaya. Mahal, alam ko, nakikita ko, pero hindi ka nag-iisa. Nandito ako, nandito tayo. Bakit ganito? Bakit kailangan pagdaanan natin to? Ang sakit-sakit na. Gusto ko nang sumuko. Hindi pwede, Sophia. Hindi tayo susuko. Kailangan nating maging natatag. Tandaan mo, hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Ang ulan, ang sakit, ang paghihirap. Hindi natin yan hawak. Eh, anong gagawin natin? Paano ako magiging masaya kung patuloy akong nasasaktan? Kailangan natin tanggapin na may mga bagay na hindi natin kayang baguhin. At doon tayo maghanap ng kapayapaan sa pagtanggap, sa pagiging matatag sa gitna ng ulan. Magtiwala ka, Sophia. Malalampasan natin to ng magkasama. Ethan, buti nakarating ka. Kailangan mo to. Stoicism? Apatiya? Paano? Paano ako magiging apathetic sa lahat ng to? Ang sakit-sakit, men. Hindi ibig sabihin na wala kang pakialam, Ethan. Ibig sabihin, dapat hindi ka magpapa-apekto sa mga bagay na wala kang kontrol. Ang sakit, ang pagkawala, ang kamatayan. Parte na yan ng buhay natin. Hindi natin yan kayang pigilan. Mahirap yun, Ben. Sobrang hirap. Paano kung may mangyaring masama sa pamilya ko? Paano kung mawalang mahal ko? Paano ako magiging apathetic dun? Doon papasok ang pagtanggap, Ethan. Ang pagtanggap na lahat tayo ay mamamatay. Hindi natin ang kayang takasan. Pero sa halip na matakot, dapat natin pahalagan ang bawat sandali at ang bawat araw na magkasama natin. Ang sakit-sakit pa rin, Ben. Ang sakit mawalan. Parang hindi ko kaya. Alam ko, nararamdaman ko, hindi ka nag-iisa. Kailangan ko tong subukan. Kailangan ko maging matatag para kay Sophia, para sa pamilya ko, at para sa sarili ko. Oh, tignan mo nga naman, ang dating Ethan, naglalakad sa umaga. Anong ginagawa mo dito? Naghahanap ng awa? Hindi ako naghahanap ng kahit ano sa'yo, Carlo. Talaga ba? Eh bakit parang ang lungkot-lungkot mo? Ano, hindi ka pa nakamove on sa mga ginawa ko sa'yo noon? Nagbago na ako, Carlo. Hindi na ako ang dating Ethan na nasasaktan sa mga sinasabi mo. Hindi na kita bibigyan ng kapangyarihan. Nasaktan ako. Talaga? Subukan natin. Hoy! Ano, ang tapang-tapang mo kanina. Bakit hindi ka lumaban? Hindi ako magpapadala sa galit mo, Carlo. Hindi ako magpakababa sa level mo. Ang stoicism ay hindi ito tungkol sa pagiging duwag. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa sarili.
Bakit? Bakit, kuya? Bakit yun ang ginawa nila sa akin? Hindi ko matatanggap, kuya. Ang sama-sama ng mundo sa akin. Alam ko, Gemma. Alam ko kung gaano kasakit. Mahirap mawala ng mahal sa buhay. Parang binubunutan ka ng puso. Paano ako magiging okay, kuya? Paano ako mabubuhay nang wala si nanay? Sino na mag-aalaga sa akin? Nandito ako, Gemma. Nandito ako para sa iyo. Hindi kita papabayaan. Pero kailangan natin tanggapin. Kailangan natin tanggapin na wala na si nanay. Dahil hindi na impimulado ang buhay at tumatayan. Nay. Kailangan ko maging matatag. Kailangan ko magpakatatag para kay Gemma. Pero paano? Paano kung hindi ko kaya? Apatiya? Pagtanggap? Paano ko gagawin yun? Stoicism? Ang sabi ni Ben, dapat tanggapin ko ang lahat. Dapat wala akong pakialam sa mga bagay na hindi ko kontrolado. Pero paano? Paano ko gagawin yun? Paano ko magagawang maging manhid sa sakit? Ang sakit-sakit. Gusto kong magwala. Gusto kong sumigaw. Nay. Sophia. Gemma. Bakit kailangan ninyong magdaanan to? Bakit kailangan niyo ako maging ganito? Apatiya? Kaligayahan? Ang sabi nila. Doon ko nga mahanap ang kapayapaan. Pero parang dumagdagdag na ito sa sakit. Parang mas lalo lang akong naguguluhan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Parang gusto ko nang sumuko. Pero hindi pwede. Hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan ko magpakatatag para sa kanila. Para sa sarili ko. Kailangan ko magpakatatag.
pagtanggap. Marahil yun ang susi. Hindi ko kailangan maging manhid. Hindi ko kailangan takasan ng sakit. Ang kailangan ko lang, tanggapin na parte ito ng buhay, na hindi ko kontrolado ang lahat. At na may mga taong nagmahal sa akin, na handang tumulong sa akin. Hindi pa ako perpekto. Hindi pa ako tuluyang nakaka-move on. Pero okay lang. Dahan-dahan lang. Isang araw sa isang pagkakataon. At sa bawat araw na yun, susubukan kong maging matatag. Susubukan kong maging masaya. Hindi para sa sarili ko lang, kundi para sa mga taong mahal ko. May pag-asa pa. May liwanag pa sa dulo ng dilim. Ang kailangan ko lang talaga ay magpatuloy. Kailangan ko lang tanggapin. Anong gagawin natin kung patuloy ako nasasaktan? Anong gagawin natin? Paano ako maging... Ah!